Let us all welcome Reverend Father Hans Magdurulang. Ayan. Good morning po sa inyong lahat. Good morning. Batiin natin ang mga katabi natin. Good morning. Pero bago po ang lahat, kahit napakaganda ng awit ng mga kabataan El Señore, gusto ko pong dasalin ulit natin ang napakagandang panalangin na ito ni San Francisco ng Assisi. Maupo na lamang po tayo at ating pong dadasalin ng sabay-sabay. I believe ilalagay nila sa screen ng panalangin na ito dahil napakaganda ho. Timing na timing para sa ating lahat ang dasal na ito. Hindi lamang dahil sa nangyayari sa mundo ngayon, kundi para sa ating lahat na nangangailangan ng biyaya ng kapayapaan. Prayer of Saint Francis, Peace Prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Dasalin po natin ang sabay-sabay. Lord, make me an instrument of your peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light, and where there is sadness, joy. O Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we received, it is in pardoning that we are pardoned, and it is in dying that we are born to eternal life. Amen. Saint Francis of Assisi, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Muli po, good morning sa inyong lahat. Sino po ang nakatatlong araw? Taaso ang kamay kahit hindi ko nakikita dahil sa ilaw. Ayan, marami. Pumalakpak nga ang mga nakatatlong araw. Wow. Sino po ang nakadalawang araw? Taas ang kamay. Huwag masyadong malakas ang palakpak. Palakpak din ho kayo. Sino ang ngayon lang dumating? Taas ang kamay. Wow, proud na proud pa nga. Sa mga nakatatlong araw, nakadalawang araw, nakaisang araw lamang, maniwala at magtiwala, uuwi kayong lahat na pinagpala at may uwing himala. Amen. Pero alam niyo po, huwag masyadong malakas kasi Sabado de Gloria pa. Sabi ng matatanda, huwag magulo, patay ang Diyos. Naalala ko ninyo yun? Nung bata tayo, huwag masyadong malikot, huwag masyadong magulo, patay pa ang Diyos. Sabi nyo nga po sa katabi ninyo, patay pa ang Diyos. Wow, hindi tumanda. Patay pa ang Diyos. Pero wag kayo, bukas na ang mall. Patay daw ang Diyos pero naka-mall, namasyal na. Pero sa totoo lang mga kapatid, itong nakaraang pong mga Lent and Holy Week, kahapon fasting. Naalala niyo ho ba? Naalala niyo po bang kahapon fasting? Kailan yung unang fasting? Kailan yung unang fasting? Ash Wednesday. Pangalawang fasting, Good Friday. Naalala niyo ba kahapon, fasting day? Ginawa niyo ba? Parang naging sinipon bigla. Fasting. Pag sinabi nating fasting mga kapatid, hindi lang sa pagkain. Ano ang tinuro sa atin ng Kwaresma? Ano ang tinuro sa atin ng 2 fasting days na ito? Hindi lang tayo sa pagkain magfa-fasting. Saan ka pa nakapag-fasting? Sa shopping? Sa outing? Sa gossiping? Sa talking?
Kaya mo naman pala. Kaya mo palang magpigil. Pag sinabi nating fasting, abstinence, magpipigil. Ano ang tinuro sa atin ng Kwaresma? Magpigil, magfasting. Hindi lang sa pagkain, sa paggawa ng mali, sa pagsasalita ng masama. Kaya ngayon talking, naalala ko, speaking of fasting ng pagsasalita, nung ako po ay bago-bago pang pare, ako ay na-ospital. Sapagkat napansin ko, nung ako po ay nagmimisa, ang bilis kong hingalin. So sabi nung doktor ko, nagpa-check up ako, sabi niya, yan ba ang normal voice mo, Father? Para akong laging paos. Sabi ko, hindi po, Dok eh. Sabi niya, sige Father, i-endoscopy kita. Yung camera, tinignan yung aking lalamunan. Sabi niya, naku Father, kailangan mo kagad maoperahan. Sabi ko, bakit ho? Ang daming bukol ng lalamunan mo. No, Jules, kailangan nating tanggalin para itest natin. Sana hindi naman ho cancerous. Tinanggal, successful. Pero ang pinakamahirap na part, yung kasunod, yung recovery. Sabi niya, Father, after ng operation, 1 month, complete voice rest. Talaga, Dok? Oo, Father, complete voice rest. Inay ko po yun ang pinakamahirap na part. Di ba may mga taong parang papatayin pag pinatahimik mo? Para bang impyerno ang buhay pag pinatigil mo magsalita? May kilala ba kayong ganon? O wag nyo nang tignan ko, nandito siya ngayon. So 1 month. Kaya 1 month umuwi ako ng bahay. Doon ako nagpahinga. Pero dinadalaw pa rin ako ng mga kaibigan. So ang hawak ko lang ay isang whiteboard at whiteboard marker. Kaya kapag nakikipag-usap ako, yun ang gamit ko, susulat ko. Itong mga bisita ko naman, sumusulat din. Kaya ang sabi ko, ako ay pipi, hindi bingi. Magsalita kayo. Inubos niyo pa yung whiteboard marker ko. Pero alam mo niyo, sa totoo lang, yung 1 buwan na ako ay hindi pwedeng magsalita, sabi nga sa Ebanghelyo, ni gaputok man, bawal. Complete voice rest. Pero doon sa katahimikan na iyon, mas parang narinig ko yung pinakamagagandang salita. Mas parang nasabi ko ang pinakamahalagang salita. Kaya mo naman pala. Kaya ko naman pala. Nitong Kwaresma, kaya mo naman palang tumahimik. Sabi nyo nga po sa katabi ninyo, tumahimik ka naman. Madaldal ba kanina pa? Yes, sabi nito, yes. Mukhang may hugot. Kaya mo naman palang tumahimik. Makinig po kayo. Dahil alam mo ba na minsan, ang pinakamagandang masasabi mo ay tumahimik. Amen? Minsan ang pinakamagandang masasabi mo ay tumahimik. At ang pinakamabuting magagawa mo ay tumigil. The most important word that you can say is to be quiet. And the most beautiful thing that you can do is to stop. Tumahimik ka, may masasabi kang maganda. Tumigil ka, may mabuti kang magagawa. Lalo na po sa mundo ngayon na mas dinadaan natin sa word war ang labanan. Kaya nga nung isa sa mga favorite na topic ngayon sa mga formation, sa simbahan, sa recollection, sa retreat, about social media. Kasi bakit? Sa social media, doon tayo nag-aaway-away. Kung wala kang lakas ng loob na magsalita ng harapan, abay dinadaan mo sa kakaklik, sa kakapost. Word war sa social media. Kaya lagi natin nasasabi, click o think, hindi lang think, pray before you click and share and post. Kaya yung gera, hindi lang ito dahil sa mga bomba, sa barel, kundi yung salitang ginagamit natin. Sa mundo na ngayon, napagandahan ng bokabularyo, palakasan, pataasan ng boses, pahabaan at paramihan ng masasabi. Parang ito yung kailangan natin, yung tumigil muna. Yung tumahimik muna.
Minsan, pagandahan, paramihan ng project at program. Lagi ko ito sinasabi, kapag po nag-start na ng planning sa parokya. So sa seminaryo po kasi, meron kaming general charting ng activities for the year. Bakit ginagawa yon? Para hindi tayo kontrahan, hindi tayo competition. In every community, in every relationship, avoid these two letters C, competition and comparison. Na para bang kapag gusto natin, buwan-buwan meron tayong project, buwan-buwan meron tayong programa, kailangan mas maganda yung sa atin kaysa sa kanila. Minsan pagandahan, paramihan ng project, palakihan at pabilisan ng maibibigay natin bilang sponsor, bilang donor. Tuloy, napapatahimik na lang yung mga parang walang masabi at walang maibigay. Minsan po, naimbitahan ako magbigay ng talk. Pagdating ko po dun sa lugar, ang problema ko, maganda sana yung lugar eh. Ang problema lang, maganda yung sound system. Ang problema, tinapatan ako ng electric fan. Bukod sa sinipon ako, bukod sa nabawasan yung tinitipid ko na nga, nakatutok eh. Kaya yung mga sakristan ko, alam nila yan, pag isang tingin ko lang, inuurong na nila eh. Alam na nila, kung hindi ako sisipunin, mababawasan. Pero ang problema dun sa electric fan nitong nag-imbita sa akin, ang ingay ng electric fan. Habang nagtutok ako, nagtutok din yung electric fan. Tok, 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 tok. Sabi ko, tinawag ko ngayon yung nag-imbita. Sabi ko, halika. Alam mo, palitan nyo na yung electric fan nyo. Sira na. Sabi niya, hindi po sira yan, Father, baka ikaw. Ba? Sabi ko, sira ulo ito Hindi, kaibigan ko kasi kaya ko makipagbiruan. Sabi ko, ikaw Father, hindi po yan sira. Matagal na kasi, kaya maingay na. Matagal na, kaya maingay na. Sabi ko, ang electric fan pala parang tao rin, Kapag matagal na, maingay na. Kapag marami nang nagagawa, nagiging mangawa. Pag marami nang nabibigay, nagiging maingay. Ako nagbigay niyan. Ako nagpaayos niyan. Ako nagpasok diyan. Ako nagturo diyan. Alam niyo, naalala ko yung aking kaklase, nung nag-aaral kami sa seminaryo, meron kaming subject na Philosophy of God. And we studied the attributes of God. God is all loving. God is all good. God is all present. God is all knowing. Ang tawag namin sa kaklaseng namin ito ay si all-knowing. Kasi kapag nagkukwentuhan kami, lahat alam niya. Ay, alam ko yan. Nakita ko na yan. Nakapunta na rin ako dyan. Lahat alam niya. Isa lang ang hindi niya alam na inis na kami sa kanya. Yun na lang yata. Si all-knowing. May kilala ba kayong si all-knowing? Wag niyo na naman tignan. Tuturo niyo pa Si ano yan sinasabi ni Father? Ayun nakita mo. Sa baba, tingnan mo. Ayan, siya yan. Sa bahay, may all-knowing. Huwag mo nang turo yung asawa mo. Alam na niya yon. Tuturo mo pa yung kapatid mo. Parang lahat alam niya. Yun ang problema sa atin. Hindi na tayo marunong tumahimik. Lahat tayo, maniwala kayo, lahat tayo may masasabi naman talagang maganda. Lahat tayo may masasabing maganda. Subukan ho natin ito. Tingnan niyo po yung nasa kanan ninyo ngayon. Yung nasa kanan. Tingnan niyo nasa kanan ninyo. Sabihin niyo sa nasa kanan ninyo, mukhang bata. Wow. Nabuhay yung nasa kanan mo, Talaga ba? Ito naman, di nga ako naligo, Ulitin natin. Sabihin nyo ng malakas na nasa kanan, mukhang bata. Wow. O yung nasa kanan, mag-thank you naman kayo. O bumawi tayo. Tingnan mo yung nasa kaliwa nyo. Sabihin sa nasa kaliwa, amoy bata. Wow! Diyos ko! Father, kakukumpisa lang
Ulitin natin ng malakas na nasa kaliwa. Sabihin nyo, amoy bata. Wow. Taas ang kanang kamay, everybody. Taas ang kanang kamay. Ilagay sa kaliwang balikat. Sabihin ng malakas, isip bata. Alam nyo, sabi naman sa kasulatan yan hanggat hindi tayo nagkakaroon ng puso, hindi ng isip, ng puso at kalooban ng bata, hindi tayo mapakapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit? Ano ang bata? Bukod sa ang bata ay matapat, bukod sa ang bata ay totoo, no? Bakit? Mahirap nga kausap ang bata, hindi dahil sa maraming gusto. Ang bata, hindi makakapagsinungaling din Pag pangit ang suot mo, pangit ang suot mo sa kanya. Pag pangit ang luto mo, pangit ang luto mo. Pag ayaw niyang sumama, ayaw niyang sumama. Pero kapag ang bata natuwa, tuwang-tuwa. I don't know if I have shared this with you last year. Nung ako po ay nasa seminaryo pa, una ko pong nakilala si Mother Teresa of Calcutta. Nung ako ay naging batang pare sa Espiritu Santo sa Tayuman, doon ko po unang nakilala ang mga madre at nakapag-serve ako sa Missionaries of Charity. Doon sa Home of Joy, yung mga bata ang kanilang inaalagaan, katapat noon na yung Home for the Destitute and Dying sa Tayuman. So nung ako po ay batang pare, every Saturday morning, sinusundo ako ng sasakyan ng mga madre. And that time, wala pa silang ibang sasakyan, kundi ambulansya. Kaya yun ang pinangsusundo sa akin. No choice. Malapit lang naman talaga. Kaya kapag dumarating yung sundo ko, yung mga matatandang nagsisimba sa umaga, kinakabahan. Anong nangyari kay Father? Bakit may ambulansya? Sabi ko, relax, sundo ko po yan. Ang dasal ko lang sana walang kasabay. Minsan kasi kapag may dadalhin sa morgue, sinasabay. At alam mo ninyo, yung mga bata doon sa mga madre, hindi sila pwedeng pumunta ng chapel hanggat wala pa si Father. So ito yung kanilang room, ito yung chapel, tatawid sila. Kaya pag bumukas ang gate, naku, tuwang-tuwang yung mga bata, magtatakbuhan yung mga bata. Magtatakbuhan yung mga bata. Meron ako hindi makakalimutang bata doon, si Aaron. By that time, mga 4, 5 years old siya. Siya yung isa sa mga unang tumatakbo papunta ng chapel. Tatakbo si Aaron papunta ng chapel. At kapag nagmimisa ako, kumakanta ng malakas, nakakayang sumabay. Tatawa yan kapag ako'y nagkukwento rin. At pagkatapos ng misa, pupuntahan niya ako sa may sacristy, sasabihin ni Aaron, ang galing ni Father. Ang bait ni Father. Ang galing ni Father. So isang araw, sabi ko, Aaron, wala ka na bang ibang masasabi kundi ang galing ni Father, ang bait ni Father, pwede namang ang pogi ni Father. Grabe ang tawa nyo parang hindi mahal na araw. Hindi niya sinabi yun, ni minsan. By the way, si Aaron po ay bulag na bata. Bulag ho siya. Tinanong ko po yung mga madre, saan po galing si Aaron? Father, sa depressed area yan. Natusok ng banana cue stick yung kanang mata niya. At dahil hindi napapagamot, nahahawa yung kaliwa. Kaya nirescue namin. Pero ang pinagtataka ko, si Aaron, hindi nakakakita. Walang matang nakakakita. Pero bakit parang ang bilis niyang mapatawa? Ang bilis niyang lumigaya. Samantalang tayo minsan, apat-apat na ang mata mo. Ang hirap mo pa rin mapaligaya. Ba't hindi ka makontento at lumigaya? Marami tayong pwedeng masabing maganda, pero ang bata, ang bilis mapaligaya. Bakit habang tumatanda ka, marami ka nang nalalaman, marami ka nang meron, marami ka nang narating, ang taas-taas mo na, ang layo-layo mo na. Bakit ang hirap mo nang mapaligaya? Bakit ang dali-daling mawala
ng kapayapaan sa buhay mo. Kaya maganda yung paalala ng mga bata. Nakakatawa lang yung sinabi ninyo. Pero lahat tayo may magagawang maganda o may masasabing maganda sa isa't isa. Sana wag mawala yung puso ng bata sa atin na marunong makakita ng maganda sa iba. Na marunong magpahalaga ng maganda sa iba. At lahat din tayo, maniwala kayo, lahat tayo may magagawang mabuti. Hindi ka lang may masasabing maganda, maniwala ka. May magagawa ka ring mabuti. Pakipaalala nga po sa katabi ninyo, sa kaliwa at kanan, pakisabi sa kanila, mabuti kang tao. Kaliwa at kanan, mabuti. Parang yung kaliwa lang ang gusto mong sabihin. Kaaway mo ba yung nasa kanan mo? No? Ulitin nga kaliwa at kanan, mabuti kang tao. Mabuti kang tao. Mabuti kang tao. Ay may kasunod po yan, may kasunod po yan. Pagkatapos ng mabuti kang tao, pakitanong po yung katabi ninyo, anong kailangan mo? O bakit? Biglang yumuko kayo Hindi na pala ako mabuti, Father. Anong kailangan mo? Mga kapatid, ang pagsasalita ng totoo, ang pagsasabi ng maganda, ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay tinatawag nating paglilingkod. Service. Telling the truth, doing what is good is service. Service not according to your age, IQ, salary, assets, title, position, but service according to God. Nothing more, nothing less. To serve according to God. Maglingkod ayon sa kalooban ng Diyos. At mga kapatid, ano ang bunga ng tunay na paglilingkod? Kapag tayo po ay nagsasabi ng maganda at totoo, kapag tayo po ay gumagawa ng mabuti at tama, ang bunga ng paglilingkod na ito ay kapayapaan. Kapayapaan. Kaya nga, babalikan natin yung puso ng bata Ang kalooban ng bata hindi sinungaling. Hindi magiging payapa ang taong sinungaling. Hindi magiging payapa ang taong mapagpanggap. Kung totoo ang sinasabi mo at tunay ang ginagawa mo, magiging payapa ang isip mo. Magiging payapa ang puso mo. Magiging payapa ang buhay mo. Ito po maganda ng Wednesday, Spy Wednesday. Sino ho yung sikat na karakter ng Wednesday? Nung Holy Wednesday, sino ang sikat na karakter? Ang ganda ho kanina ng mga bata, no? Ang galing ng mga kabataan. Palakpakan ho natin yung mga kabataan kanina. Malakas naman ang palakpak para sa mga kabataan natin ng simbahan. Napakaganda ng kanilang pinakitang, ito po ay pahapyaw ng sinakulo. Alam ho ninyo, nung ako ay nasa youth ho ako nung dati sa parokya namin, sa Our Lady of Fatima Parish sa Bacood, Santa Mesa. Ako'y naisali sa sinakulo. Hindi naman sa sinakulo, musical. Kaya sabi ko sa nanay ko, Ma, nasama ako sa musical play, sinakulo, Fiat. Sabi talaga, oo, umaten kayo Siyempre pag ganyan, nahuhulog yung hawak ko. Yan. Pag ganyan, syempre, proud ang family. No? Proud ang aking pamilya. Kasi sasali ako sa drama sa simbahan. So umaten sila, lahat sila. At that time, nakaredy na yung aking pamilya, nakaredy ang camera. Kailangan gandahan ng kuha kasi ang nabili namin, 24 shots lang. Hindi kagaya ngayon, noon talagang gagalingan mo. Pag nasira pa yung isa, bawas pa. 24 shots na nga lang. So eto na, nagsimula na ang play. Ang tagal ko daw, ang tagal-tagal mo naman. Antayin mo sa akin. Eto na, nakaredy na yung camera nila. Tapos, biglang yung spotlight pumunta sa likod. Pagtingin nila, lumabas ako.
Nakatayo ako. Nakaredy na yung camera. Tapos, tumakbo ako sa harapan ng altar. Tinignan ko sila. Lumapit ako kay Jesus. Hinalikan ko si Jesus. Tinaas ko yung bag. Tapos nahulog ang mga barya. Sabi ng nanay ko, Judas pala. At least, di ba? Ang ganda, may solo. Judas pala. May kilala ba kayong Judas? May nasabihan na ba kayong Judas? Tinawag ka na bang Judas? Pag sinabi nating Judas ngayon, pag ang akala natin ito yung mga taong nang iwan sa'yo, tumalikod sa'yo. Pero kung babalikan natin ang buhay ni Judas kasama si Kristo, hindi siya umalis, di ba? Nanatili siya kasama ng mga alagad. Kaya ang Judas ay hindi lamang yung mga taong umaalis, yung mga taong nang iiwan. Minsan buhay ang Judas sa mga taong nananatili pero hindi tapat. Nananatiling kasama mo, pero sinasaksak ka sa likod mo. Yan ang Judas. Ako ba ay Judas sa panahon ngayon kay Kristo? Nagsisimba ako, nagsiserve ako, tumutulong ako, may outreach kami. Pero totoo ba ako kay Kristo? O natatakot ako na isang araw mabubuking, malalaman ang ginagawa kong kalokohan, ang ginagawa kong kasinungalingan? Hinding-hindi magiging payapa ang taong sinungaling, ang taong mapagpanggap. Kung ayaw nila magbago, ikaw araw-araw pwede kang maging mabuting tao kung gugustuhin mo. So, paano magkakaroon ng kapayapaan? Kailan magkakaroon ng katahimikan? Di ba ho minsan, dumating na ba sa punto ng buhay ninyo na napasigaw ka na sa loob ng bahay? Kailan ba tatahimik sa bahay na to? Kailan ba titigil tong mga batang to? Kailan kayo titigil? Nung bata ho, noon ang mga bata, para tumigil ng iyak, ng tantrum, sabi nila, anong ginagawa ninyong mga magulang noon para tumigil ang bata sa kakaiyak? Kukunin, ilalagay sa dibdib, kakargahin, yayakapin, para tumigil, no? Ngayon, nakikita natin, di ba? Pag magulo, maingay, anong gagawin ng nanay? O bilis, maglaro ka. Bagong load yan, bumubusin na, bilisan mo. Pag may nag-text sa akin, balik mo sa akin. Di ba? Binilang ko yung anak ko, bago tablet niyan, kaya hindi maingay. Namimiss nyo ba yon? Lumaki ba kayo sa ganoong paraan ng pagpapayapa sa atin? Nahahawakan tayo, yayakapin tayo, kukunin tayo, hahagkan tayo, hanggang sa tumahimik tayo. Ngayon, doon ka, maglaro ka, maingay ka. Di ba dapat pinapalapit mo para tumahimik? Para pumayapa? Nung bata ho kami, ang tawag namin sa aming magkakapatid ho, kami po ay lumaking floor managers. Ano po yung floor managers? Sa sahig kami natutulog magkakapatid. No? Sino lumaki sa natulog sa sahig? Sino nakaranas matulog sa sahig nung bata sila? Taas nga ang kamay ng mga floor managers. Wow! Ngayon, hindi nyo magagawa sa mga bata. Ano ba yan? Walang kutsyon man lang. Noon, floor manager kami magkakapatid. Yun nga lang, nagagalit ang nanay ko kasi bago kami matulog, meron kaming ritual magkakapatid. Anong ginagawa namin bago matulog? Nag-aaway muna kami.
Kasi yung aming higaan, yung una namin may bondong kami. Ano yung bondong? Yung hotdog na unan. Lalagyan namin yung pagitan namin. At bawal lumagpas. O, wag kang lalagpas ha, wag kang didikit. Oo. Ganun kami, away ng away. Sabi ng nanay ko, bago kayo matulog, away kayo ng away. Pero pag natutulog kayo, magkakayakap naman kayo. Naghihingahan pa kayo. Pero bago matulog, magkakaaway kayo. Kasi gusto natin, lumayo ka sa akin para tumigil ako. Ganyan pa rin ba hanggang ngayon ang dala-dala nating pag-iisip? Para tumahimik ka, para tumigil ka, dapat wala kang kasama. Dapat malayo ka sa akin. Alam niyo po, nakakalungkot. Ako'y nagpapasalamat dahil nakapagmisa ako ulit sa isang juvenile facility dito sa Manila. Kasama ko po yung aking mga the beloved of the Lord na community. Nagpunta ko kami sa Manila Youth Reception Center. Minisahan ho namin yung mga kabataan natin na nakagawa ng krimen sa kanilang murang edad. Alam mo ninyo, sasabihin natin, ang mga bata ngayon matatapang, maiingay. But we have to pray for them. We have to journey with them. Sapagkat marami sa kanila ang tahimik na nahihirapan, nasasaktan. They are silently suffering, dying inside. Nakakaawa ko yung isa. Dahil nung papakomunyon ako, sabi nung isang makasama namin, Father, meron pa pong isa doon sa loob. Mag-isa lang siya sa loob ng selda. Sabi ko, ito ba ay parang na Bartolina kaya nakahiwalay? Hindi o Father, kararating lang niya dito. Alam niyo po, sa totoo lang, pinigilan ko lang yung kalooban ko pero nakakaiyak kung makita yung bata. Habang nagkukumunyon, lalaki ho ito, tumutulo yung kanyang luha. Para bang gusto niya sabihin sa akin, Father, uuwi na po ako. Pabalik na po ako. Bago po magmahal na araw, nakapagpakumpisal ako sa kanila. Sabi ho nung pagtapos ng misa namin, kumpisal, misa, pagkatapos ng misa, nung nagbibigayan na kami ng pagkain nila, may isa doon sa kanila, umalis ng pila para lang lumapit sa akin. Sabi niya, Father, may tatanong po ako sa iyo, Father. Sabi ng mga kasama niya, pumila ka na, maubusan ka. Sandali, mahalaga itong tatanong ko kay Father. Sabi niya, Father, mali po ba talaga ako? Sila naman po ang nauuna eh. Kaya lang ko po sila aaway din dahil sila po nauuna, Father eh. Mali po ba yun, Father? Alam nyo, ang mali, patulan mo ng mali, mas mali ka. Ang masama, patulan mo ng masama, mas masama ka. Hindi tayo nakinig kay Kristo eh. Minsan nga eh, pag ginawa mo ng mali yung mali, minsan mas lumalala ka pa. Hindi mo lang sila pinantayan, hinigitan mo pa yung kasamaan nila. Hinigitan mo pa yung kasalanan nila. Baka hanapin ho ninyo yung topic ko. Nasa si San Francisco. Si San Francisco ay nabuhay sa kapayapaan. Bakit? Meron po akong dalawang kaibigan sa natitirang oras ko po na nais ko pong ibahagi sa inyo. Itong dalawang mahalagang kaibigan ko sa langit ngayon. Una, of course, si San Francisco ng Assisi. Yung pong ating dinasal kanina ay dasal din ng mga madre ng Missionaries of Charity ni Mother Teresa. Every day they pray that. Now I joined the Third Order of the Missionaries of Charity, the Corpus Christi movement, na tinatag din ni Mother Teresa. Nung ako po ay nasa 10th year ko sa pagkapari, ako po ay nagpunta ng Calcutta, India, to have the footsteps of Mother Teresa, to walk in the footsteps of Mother Teresa, kung saan siya unang nagbukas ng kanilang center doon sa mga matatanda na may sakit. Talagang excited ako noon. Kaya sa sobrang excitement ko po, dahil first time ko po mag-travel mag-isa noon, may connecting flight pala. Aba yung palang aming flight nasa dulo. Ako naman ay relax pa at nagpipicture pa. Maya-maya nasa dulo, kinakawayan ako.
Sabi ko, wow, napaka-warm naman ng welcome. No? Tagang kaway pa siya. Sabi niya sa akin, magduro lang. Yes. Sinamahan niya ako. Pagpasok ko sa aeroplano, pagtingin ko doon, sabi niya, he's here, we're complete. Naku, ako na lang pala hinihintay. Sabi ko, naku, nakayuko ako. Pagpasok ko, and then pagpunta po namin doon sa Calcutta, pagdating doon, hindi lang po ako mag-isa. Mga 30 plus kami from different countries. Ako lang po yung Pilipino. Nagkaroon kami ng 10-day retreat in Calcutta, in the place of Mother Teresa of Calcutta. Hindi ho kami nagkasya doon sa Mother House, kaya sa isang retreat center malapit sa Mother House of Mother Teresa, doon kami nagstay. So every morning, parang 4:30 a.m. ang kanilang prayer. Sabi ni Mother Teresa, if we will not pray as early as this, we will never have time to pray. Sa dami ng gagawin nating maghapon. Kaya do not find time to pray. You give time to pray. Ulitin ko, do not find time to pray. Give time to pray. Huwag mong hanapan ng oras ang Diyos. Nakakahiya naman tayo. Isang maghapon ang binibigay ng Diyos, ilang sandali lang dasal, hindi pa natin maibigay sa Kanya. Kami ho nun maaga, tatawid kami papunta ng Mother House. Alam mo ho ninyo, pagdating ko isang araw, sabi ng madre, anong nangyari sa'yo? Basang-basa ako. Sabi ko, sister, kaliligo ko lang eh. Sabi niya, oh Father, it's humidity. I have to be humble. No, humidity. Humid. Kala ko humble. Napakainit ho. At napakaingay. Sabi nung isang kasama ko, pare, this is a horning city. Napakaingay, puro busina ng busina. Pero nagulat kami, yung mga madre, you can see them. Concentrate. Meditating. Silently. And then I realized, silence is not the absence of noise. Silence is the presence of God's voice. Silence is not the absence of noise. It is the presence of God's voice. Sa murang edad ni San Francisco, naging makamundo siya. Naging makamundo siya. Pero dumating ang araw na nagsalita ang Diyos sa kanya. Kaya nagawa niyang talikuran ang lahat literally. Iniwan niya ang lahat dahil mas pinili niyang pakinggan ang Diyos sa katahimikan ng kanyang puso. Tinalikuran niya at iniwan ang lahat para sundin ang tinig ng Diyos. Sa mundo ngayon na parang napakahirap bitawan ang mga bagay-bagay na meron tayo. Nung ako'y bago pa lamang na nagta-travel, siyempre no, pag bago pa lang sa airport, noon hindi ko pa alam ang gagawin. Alam niyo po, pag hindi mo alam ang gagawin, huwag tayong magmamarunong. Paunahin mo yung iba, tingnan mo kung anong gagawin nila. So pinauna ko yung iba sa airport. So tinignan ko doon sa scanner, di ba? Nung nauna sa akin, pagpasok niya, tututututut, bumalik siya. Sabi ko, bakit kaya tumunog? Mayroon pinatanggal sa bulsa niya. Tatanggalin pala. Maya-maya pumasok naman siya, tututututut. Paglabas, yung jacket, bawal pala. Maya-maya pumasok naman siya, tututututut. Bakit na naman kaya tumunog? Tinatanggal yung kanyang sinturon. Sabi ko, naku, maghuhubad pala pagdaan dyan. Alam ninyo, para hindi ka mahirapan at mapahiya sa pagpasok, tanggalin mo na yung hindi kailangan. Tanggalin mo na yung hindi dapat. Huwag ka na magpapalusot. Ang problema sa buhay natin ngayon, gagawin mo lahat ng palusot. Baka hindi naman masita Baka pwede naman. Ang ganda ng sinabi ni Saint Francis, remember that when you leave this earth, you can take with you nothing that you have received, only what you have given. Remember,
that when you leave this earth, you can take with you nothing that you have received, only what you have given. Kaya relax. Huwag mo masyadong problemahin ang maiiwan mo. Ang mas ayusin mo ay ang dadalhin mo para rest and peace ang ending mo. Amen? Huwag mo masyadong problemahin ang maiiwan mo. Ang mas ayusin mo ay ang dadalhin mo. Kaya lahat daw po ng mga nakuha natin, ano yung mga nakukuha natin sa mundong ito? Pero wag naman hunin yung panghinayangan. Bakit pala ako magtatrabaho pa? Bakit kaya ako magpapakabuti pa? Kung iiwan ko lang naman pala lahat ng ito na ibinigay sa akin. Ang pinapaalala lang sa atin ni San Francisco, dapat alam nating bitawan. Alam mo kung kailang tama na. Alam mo kung kailang hanggang dito na lang. Let go and let God. Let go and let God. Yun ang turo sa atin ni San Francisco ngayon. Ang paghirapan natin ay ang mga bagay na dadalhin natin. Anong iiwan natin? Ang kayamanang material, ang titulo, ang kapangyarihan sa mundong ibinigay sa atin, ang kasikatan sa mundong ito. At anong dadalhin natin? Ay ang alaala ng kabutihang ginawa natin sa isa't isa. Kaya nga, ano ang paalala pa sa atin ni San Francisco? Ano magbibigay sa atin ng kapayapaan sa buhay? Ay ang pagiging malaya natin. Ang pagiging malaya natin sa mga material na bagay sa mundong ito, sa kasikatan, kapangyarihan ng mundong ito. Maging malaya ka lang dito. Hindi ibig sabihin ng maging malaya ka dito ay maging salat ka dito. Iba yung salat sa malaya. Malaya ka dito sapagkat hindi kinokontrol ng pera mo, hindi kinokontrol ng posisyon mo, hindi kinokontrol ng kasikatan mo, ng katalinuhan mo, ng kagandahan mo, ang buhay mo. Ikaw pa rin. You are free from these worldly things. At hindi lang sa worldly things tayo malaya. Anong sinasabi ni San Francisco sa atin? Sa paggawa ng kasalanan, maging malaya tayo. Peace is not weakness. Peace is not softness. But peace is courage to refuse hatred and injury to those who wronged you. Ang kapayapaan ay hindi kahinaan, ay hindi katalunan. Ang kahinaan ay kalakasan. Kalakasan na tanggihan mo ang galit, ang paghihiganti sa mga taong gumawa ng mali at masama sa iyo. Peace is not the end of war, but the end of hatred. The end of pride. The end of unbelief. Hindi tayo papayapa at hindi papayapa ang mundo pag naging pare-pareho na tayo. Hindi ibig sabihin ng kapayapaan ay pagiging magkakapareho. Pag tumingin ka lang sa katabi mo, magkakaiba ho tayo. Hindi ho pag magiging payapa ang mundo pag naging pare-pareho na tayo. Magiging payapa ang mundo kapag natuto na tayong rumespeto. There is peace if we will begin to respect each other. Irespeto, igalang, pahalagahan, protektahan natin ang kabutihan, ang karapatan, ang kalayaan ng isa't isa. Kaya yung pagiging malaya natin sa kasalanan, ito ay magiging tanda din ng kapayapaan. Sabi ni St. John Paul II, there is no peace without forgiveness. There is no peace without forgiveness. Kaya anong sabi? Ano ang dasal na tinuro sa atin ni San Francisco? Ang dasal ng kapayapaan. Pero magandang paalala ni St. John Paul II, there is no peace without forgiveness.
Walang kapayapaan kung walang kapatawaran. Kaya hindi magkakaroon ng kapayapaan sa mundo kapag natapos na ang gera. Kasi for all we know, bago pa nagkaroon ng gera sa gitnang silangan ngayon, marami ng gera sa pamilya ninyo. Marami ng gera sa pagsasama ninyo sa simbahan. Marami ng gera sa pagkakaibigan ninyo. Ano yung gera dito? Ito yung hindi ninyo pagpapansinan. Ito yung pataasan natin, pagalingan natin. Ito yung siraan natin. Kaya nga binibiro ko minsan, pag nasa simbahan, kumakanta tayo ng praising song. Bago umalis, bye sister, bye brother, God bless you, Mama Mary loves you, sabi ni Father Jerry Orbos. Pero pag uwi naman natin ng bahay, ang kalat-kalat na naman. Di pa kayo kumakain, hinintayin niyo pa ako. Sabi niyo, saan ka ba galing? Sa simbahan. Ganyan ba ginagawa ng simbahan sa iyo? Baka meron ng gera sa bahay na hindi pa natin pinapahupa dahil wala pa ring nagpapatawad. May dalawang babae, nasa kanilang 50s na, naglalakad. Biglang sabi ng isa, huwag tayo dumaan dyan. Bakit? Ay, malapit na tayo. Huwag tayong dumaan dyan. Bakit nga? Malapit na. Nandyan yung mortal kong kaaway. Anong mortal na kaaway? Alam mo ba, nung grade 3 kami, Diyos ko, grade 3. Grade 3. Noong ako po'y batang pare, sinama ako ng aking parish priest. Papunta raw kami nakita niya ako nung gabi. Sabi niya, Father Hans, samahan mo ako, punta tayo sa dati kong parish, namatay yung aming PPC president dati. Father, magpopolo lang po ako. Wag na. Mabilis lang tayo. So naka-t-shirt lang ako, nakapantalon. Kasama namin yung driver na naka-uniform pa. Pagdating po namin doon sa parokya nila, sa dati niyang parokya, naku, na-miss siya ng mga parishioners niya dati. Father, we miss you. Talaga, Father, halika, pasok muna kayo. Father, kain muna kayo, kain. Sa isip-isip ko, hindi pa nga po namin nakikita yung patay. Kakain na ho. O di pinaupo kami, Father, upo kayo. Sabi kay Father, Father, kain ka muna. Sabi sa driver, Kuya, kain ka muna. Pagdating sa akin, hawakan mo nga muna to. Ho, hawak ko naman yung tray. Sabi nung pare, huy, ano ka ba? Pare yan. Ay, pare ka pala, Father. Akala ko hindi ka pare. Sabi ko, akala hindi pare dahil ba sa suot ko o dahil sa batang-batang mukha ko? Matagal na po yun. 15 years ago na po yun. Kaya talagang bata pa ho ako noon. Pero alam ho ninyo, minsan, iba yung pakiramdam natin. How do you feel kapag hindi ka kinikilala ng ibang tao? Anong pakiramdam kapag hindi ikaw ang napipili? Anong pakiramdam kapag wala sa iyo ang spotlight? Mabubulag na nga ako sa laki ng spotlight dito. Anong pakiramdam mo kapag hindi ikaw ang nabibigyan? Sino yung huling taong kinainisan mo, kinagalitan mo, at pinagmulan ng galit mo dahil hindi ka pinansin? Hindi na-acknowledge yung ginawa mo. Hindi kinilala yung binigay mo. Kaya ngayon hindi ka payapa. Hindi ka matigil. Maraming beses, kahit napakaraming maganda, mabuti ang sinabi mo at ginawa mo, meron at meron pa rin mga taong hindi makukontento. Amen? Makinig ko kayo. You don't need to defend yourself. You must learn to define yourself. You don't need to always defend yourself. You just have to learn to define yourself. That will give you also peace. You are bashed, but you are not crushed. Tandaan mo yan. Maraming tao, maraming bagay, problema, pagsubok ang magpapabagsak sa iyo. Pero kayong mga nandito,
hindi kayo na-excuse doon. Lahat ng mga nakaranas na ng maraming matinding pagsubok na nagtanggal ng kapayapaan ninyo bilang tanda ng pagpapalaya natin sa sarili natin, ipalakpak natin ng malakas ang lahat ng galit, sakit, lungkot na dinulot ng pagkakamali ng iba sa atin. Mas malakas sa palakpak. Tandaan ninyo, kayo ay binagsak, pero nandito kayo dahil hindi nila kayo nawasak. Amen? Bumagsak, pero hindi nawasak. Choose to be victorious, not a victim, at not pa-victim. Choose to be victorious, not a victim, and not pa-victim. Alam mo ninyo, meron pa akong isang kaibigan, bukod kay San Francisco, pero napakalapit ng kanila pong pagkakatulad pagdating sa kapayapaan. Sabi natin, anong sabi ni San Francisco? Para magkaroon ng kapayapaan, maging malaya tayo sa anumang makamundong bagay. At hindi lang sa material na bagay tayo dapat maging malaya. Maging malaya tayo sa kayabangan, kasinungalingan, kasalanan, kasamaan. Hindi naman porket na ikaw ay simple lamang manamit, ikaw ay simple lamang magsalita, simple lamang ang itsura mo, pero ang kalooban mo, ang isipan mo ay punong-puno ng galit, ng inggit, paghihigante, sama ng loob, kalungkutan. Ika'y magiging payapa na, hindi porket hindi nagsasalita, payapa. Hindi porket walang nasasabi, nabubuhay ng mabuti. May isa pang sinasabi sa atin at gusto ko pong ipakilala sa inyo ang isa ko pang bagong kaibigan na maaaring tumulong sa atin para magkaroon tayo ng kapayapaan. I believe yesterday he was already mentioned to you kung nandito kayo. Kaya po ako napunta, hindi ko akalain ho na makakapagmisa ako sa parokya ng Our Lady of Perpetual Help Parish dahil kay Saint Charbel Macluf. Yung totoo po, sino sa inyo dito matagal ng deboto ni Saint Charbel Macluf? Taas nga ho ang kamay. Diba? Wala akong nakikitang nakataas ng kamay. Siguro sabi niyo, sino naman yun? Nung nandun nga ako sa Our Lady of Perpetual Help, nung magsisimula kami ni Father, kaya po ako nakapagmisa doon, dinala ko po yung pilgrim relic ni Saint Charbel. Actually ho, nasa Lebanon pa lang ako, nag-message si Father Ronnie. Father Hans, nandiyan ka pala sa Lebanon. Alam mo, matagal na akong deboto ni Saint Charbel. Seminarista pa lang ako. Father Hans, baka naman pwede mong dalhin dito si Saint Charbel sa parokya namin. Sabi ko, Father, pag-uwi ko, sa'yo ko unang dadalhin si Saint Charbel. Sa inyo ko unang dadalhin si Saint Charbel. Hindi ko alam kung pwede kong sabihin ito i-share ito. Hindi ko na ipaalam kay Father Ronnie. Andito ba si Father Ronnie? Andito po ba si Father? Saan si Father? Nag-itim ka pa kasi, Father. Ito naman, buti na ilawan tayo pareho, Father. Tungkol kay tatay mo, binless ko po bago kami magmisa, binless ko po ng relic sa kanang oil yung parents ni Father Ronnie. Tapos nung after mass, nag-anoint kami, nag-bless kami ng oil sa mga tao. Tapos nung tanghalian, biglang nawala si Father Ronnie. Buti nilang nag-iwan siya ng pananghalian sa amin, Pero nag-message siya, Father, pasensya na ha. Nag-duty muna ako bilang anak. Sinamahan niya yung tatay niya sa doktor. Sabi niya, grabe si Saint Charbel, Father. Yung bukol na malapit sa puso ng tatay ko, nung tines ngayon, napakaliit na. Napakaliit na.
Siguro pagtapos niyan sabihin ninyo, ay, deboto na ako ni Saint Charbel. Sino si Saint Charbel Macluf? Isa ho siyang Lebanese monk mula sa Lebanon, Maronite monk. Ang tawag sa kanya ay miracle worker. Because dumating ito sa buhay ko nang hindi ko inaasahan. Para siyang kapayapaan na dumarating nang hindi natin inaasahan. Kaya huwag kayong mag-alala. Kung nasa gera ang buhay mo ngayon, kalma. Hawak, kapit ng mahigpit kay Lord. Hindi ka pa tapos. May plano pa ang Diyos. Inaayos ka pa ng Diyos. Amen? Darating ang kapayapaan minsan sa paraang sa panahon na hindi mo inaasahan. Kaya we should never stop praying for peace. And Saint Mother Teresa said, if you want to bring peace in the world, go home and love your family. Everything begins at home. Si Saint Charbel, maaga mang naulila sa tatay niya, pinalaki siyang mabuti ng kanyang nanay. Tinuruan siyang magdasal. Kaya nung February po, nagpunta ako ng Lebanon para sa orientation ko as the spiritual director ng Family of Saint Charbel Philippines. If you want to know more about our works, our mission, if you want to become part of the Family of Saint Charbel, you can follow us sa Family of Saint Charbel Philippines. So dinala nila ako doon, inimbitahan ako nila last February, 8 days. And if I had the footsteps of Mother Teresa, I am so blessed and grateful to walk also in the footsteps of Saint Charbel in Lebanon. Pinuntahan ko kung saan siya pinanganak, bininyagan, yung kanyang grotto, kung saan siya nagkaroon ng unang pagmamahal. Sabi nga, that is his first hermitage. That grotto, where he prayed the rosary. Mahal niya si Mama Mary. Mahal niya ang Eucharistia. You will never learn to love Saint Charbel, Saint Francis, and all the saints if you will not love more the Eucharist. If you will not love more Mama Mary. Because the reason why narating nila ang kapayapaan sa langit sapagkat minahal nila ang Eucharistia, the source and summit of our Christian life. Kapag masyado nang magulo ang pamilya, masyado nang maraming away sa pagsasama, masyado ka nang nagiging magagalitin, mainip, mahina, attend the Mass. Kakatapos lamang nung Thursday ng washing of the feet. Kakatapos lamang ng washing of the feet. Ano ang sabi ni Pedro? Hindi ko hahayaan na hugasan mo ako. Pero anong sabi ng Panginoon? Siguro sa kanyang puso, ang gusto niyang sabihin kay Pedro, Pedro, allow me to love you. Allow me to heal you. Allow me to save you. Kapag tayo po ay nagsisimba, ito ang sinasabi ng Panginoon. You are here because you want me to heal you, to clean you, to save you. Kaya magsimba tayo. Love the Eucharist. If you want peace, celebrate the Eucharist. That is the source and summit of our Christian life, of our peace in life. The Eucharist. Nung nabubuhay si Saint Charbel, 23 years old siya, umalis siya ng kanilang bahay, tahimik. Tahimik siyang umalis ng bahay. Parang si Saint Francis, ginulat niya ang pamilya niya eh. Hinubad niya ang lahat. At sinabi niyang simula ngayon, hindi mo na ako anak. Ang kapatid ko na ay ang kalikasan. Ako ay sa Diyos lamang. 23 years old si Saint Charbel, tahimik sa gabi. Iniwan niya ang kanyang pamilya. Hindi kagaya ngayon. Bago ka umalis, may despedida party. Naalala ko nung ako'y seminarista, ang nagatid sa akin sa San Carlos Seminary, tawa ng tawa yung mga pare.
isang jeep. Punong-puno ng jeep, pamilya ko, mga kaibigan ko. Si Saint Charbel, simulat sa poll, ang gusto niya, tahimik lang. Tahimik lang. At nag-monk ho siya, pumasok siya ng monasteryo. At nung siya nasa monasteryo, tahimik niyang ginagawa ang lahat-lahat. Naging pari siya. Kaya nga binibiro siya ng kanyang mga kasama kasi lagi siyang nakayuko. Pag tinignan ninyo ang picture ni Saint Charbel, lagi siyang nakayuko. Bakit? Sapagkat para sa kanya, hindi lamang literal niyang iniwan ng lahat-lahat. Sabi niya, I have to empty myself. Kenosis, self-emptying. I have to empty my life. I have to empty myself so that God can fill me. Na para bang wala na siyang ibang gustong makita ang Diyos lamang. Kaya tinitingala daw niya ang kanyang ulo kapag magmimisa lamang. Lagi siyang nakayuko. Ngayon ang unang himala dito kay Saint Charbel, gusto niyang maging ermitanyo. Hindi lang basta monk, ermitanyo. Ay napakataas na po ng kabanalan na iyon. Iiwan mo na ang lahat talaga, sobrang sakripisyo ang gagawin mo, panalangin ang gagawin mo, araw-araw, mag-isa ka. Pero hindi nga lang mag-isa. Alone but not lonely, because you and only God in every moment of the day. Isang gabi ho, pagkatapos ni Saint Charbel na magtrabaho, household chores, itong bawat isa sa kanilang mga monk, binibigyan ng lampara. At yung lampara tuwing gabi, lalagyan ng langis. Ngayon, itong dalawa niyang kaibigan, mabiro, imbis na langis ang binigay sa kanya, tubig. Tubig ang nilagay sa kanyang lamp. Pagpasok ni Saint Charbel ng kwarto, sinundan nung dalawa. Mabiro. Nagulat sila, pagtingin nila sa ilalim ng pintuan ng kanyang silid, may liwanag na lumalabas. Sabi na, paano nangyari yon? So binuksan nila ang pintuan at nakita nila ang lamp ni Saint Charbel ay may ilaw. Nakita sila ngayon nung kanilang superior. Anong ginagawa ninyo? Kinuwento nila. Nagulat yung superior, kaya pinasok niya si Saint Charbel. Pinatay ang lampara o yung ilaw ng lampara. Tapos nung sinisindihan niya, ayaw sumindi. Kaya sabi niya kay Saint Charbel, sindihan mo ito. At pag sindi ni Saint Charbel, nagliwanag ang kanyang lamp. Sabi ngayon ng superior, banal ang taong ito. At siya'y pinayagan na pumasok mag-ermitanyo. Siya ho ay namatay in his last 23 years sa buhay. Namatay 1898. December 24, bisperas ng Pasko. Nung pumasok siya sa seminaryo, mag-isa lang siya. Nung naordinahan siya, kaunti lamang. Pinuntahan ko po yung simbahang maliit kung saan siya naging pare. Wala ho sa 10 ang pumunta lamang. At nung siya'y nilibing, dahil winter time, kaunti lamang ang naglibing sa kanya. Pagkatapos siyang mailibing, kinabukasan, nakakita ang mga tao ng ilaw mula sa kanilang monasteryo. At nung hinanap nilang pinanggagalingan ng ilaw, nakita nilang nagmumula ito sa libingan ni Saint Charbel for 45 days. May liwanag na lumalabas sa libingan ni Saint Charbel. At nung siya ay binuksan, buong-buo ang kanyang katawan, kahit na walang ataol na ginamit sa kanya nung siya'y nilibing. Sa lupa siya mismo inilibing. And for 65 years, hindi na agnas ang kanyang katawan. At ito'y naglalabas ng parang likido, ng ginawang parang langis, na lahat ng nakumuha at nakahipon nito ay gumaling. Isa po sa mga kwento ng dakilang paggaling ay sa isang babae na nagngangalang si Nohad El-Shami. Isang Lebanese na nanay na paralyzed ang kalahati ng kanyang katawan. Hindi makakilos, na paralyzed. Isang gabi na panaginipan niya si Saint Charbel. Dalawa silang monk. Pero nakilala lang niya si Saint Charbel. Gusto siyang operahan. Yung isa nakahawak sa ulo niya, yung isa nasa gilid niya. So takot na takot siya.
So ang sabi ng isang, uminom ka ng tubig. Sa panaginip, ang pinanghawak niya ay ang kanyang kaliwang kamay, yung paralyzed na part ng kanyang katawan. At paggising niya ngayon, tumakbo siya sa kanyang mister. Yung mister niya nagulat, sumigaw sa kanya, anong ginagawa mo? Masasaktan ka, bakit ka nandito? Nagtaka sila, paano ka nakalakad? At kinuwento niya ang panaginip niya. At ang nakakagulat, 2 sariwang sugat sa leeg ang lumabas sa kanya pagkagising. Ang sabi ng doktor niya, sinong nag-opera sa'yo? The following night, napanaginipan niya ulit si Saint Charbel. Sabi ni Saint Charbel, I did the surgery. Dahil marami ng taong nakakalimot, ang lumalayo sa Diyos. I did the surgery so that the people will go back to their faith again. And every 22nd of the month, you go to our monastery in Anaya. You will always find me there. You celebrate the Eucharist for the rest of your life. You attend the Mass for the rest of your life. 1993 nangyari yon. She just died last year. Makinig ko kayo, uulitin ko, you attend the Mass. Hindi niya naman sinabi na you go to our monastery and you look for the relic and you ask for the oil. Kaya every 22nd of the month sa aming munting simbahan, sa Our Lady of Assumption sa Leverisa, Malate, Manila, para mas madaling matandaan, sa tapat po ng Manila Zoo kami. Pero huwag niyo ko hanapin sa Manila Zoo. Every 22nd of the month, we have the Mass for the sick. Nung ako'y bagong pare, bata-bata pa, sa dati kong parokya, meron kaming first Saturday Mass for the sick. Eh nakita ko yung isa kong kaparisyoner na kaibigan ko. Alam ko may sakit ang nanay niya. Sabi ko, alam mo, paatinin mo yung nanay mo. Every first Saturday, meron tayong Mass for the sick. Sabi niya, hindi healing Mass? Sabi, ano ka ba? Mass for the sick? Sabi niya, hindi nga healing Mass. Ano ka ba? Mass for the sick nga. Sabi niya, sino magmimisa? Sabi ko, ako. Sabi niya, bakit? Anong bakit? Sabi niya, healing priest ka ba? Wow. Sabihin ko sana, Lord, bigyan mo nga ng sakit ito nang maniwala ito. Tandaan niyo po, kahit hindi first Saturday, kahit walang relic, kahit walang oil, you go to Mass for the rest of your life. Because every Mass is a healing Mass. Every Mass is a healing Mass. And as I end this reflection, we all need peace now. Not just in the Middle East, not just in the world. Saint Francis, Saint Charbel, they both gave us another reason for us to believe na matatapos din ang gulong ito. Na matatapos din ang gerang ito. Magiging payapa tayo, hindi kapag wala ng gera. Magiging payapa tayo, pag natuto tayo ulit, maniwala at magtiwala. Na higit sa anuman, higit sa kanino man, ang Diyos ang tunay nating kailangan. You know, may nabasa ako kanina lamang habang nagpe-prepare. Ito yung isa sa karakter ng, siyempre kapag mahal na araw, ang sikat na palabas ay yung ginawa ni Mel Gibson, The Passion of Christ. Ang lagi lang naha-highlight no na karakter si Mama Mary, si Jesus. Pero meron pong interesting write-up tungkol sa isa pang karakter, sa isang aktor, si Pietro Sarubi. Sa huyong gumanap na Barabas. Itong aktor na palang ito ay dating hindi naniniwala sa Diyos. Tapos sa isang eksena,
sa isang eksena ho ng The Passion of Christ, kung saan sisigaw na yung mga taong gusto namin si Barabas, ipako si Jesus. At yung aktor na to, ang galing ng pagkakaganap niya. Talagang sorry for the word, demonyong-demonyo yung mukha niya. Yung tawa niya talagang demonyong-demonyo. Ang galing eh. So kinukwento niya ngayon, dito sa eksena na yon, na sa unang tingin niya kay Kristo na tinatawanan niya, si Kristo bugbog sarado eh. Bugbog sarado si Kristo. Pero doon sa pangalawang pagtingin niya, daw niya, tingnan niyo sa eksena, siguro mamaya ho sa internet pwede niyo makita, si Pietro Sarubi as Barabas. Doon sa pangalawang pagtingin niya, makikita niyo po sa mukha niya na parang nagulat siya. Nagulat siya. Bakit? Sabi niya, when he looked into my eyes, his eyes had no hatred or resentment, only mercy, only love. At nakita niya yung sarili niya sa mukha ni Jesus mula sa kawalan ng tiwala at paniniwala. Nakita niya sa mata ni Jesus sa karakter ng aktor na ito. Nakita niya sa mata ng aktor na ito ang mukha ni Jesus. Walang galit, walang paghihiganti, awa at pag-ibig lang. Mga kapatid, hindi imposibleng maging payapa ulit ang buhay natin. At hindi imposibleng matapos ang buhay natin ng payapa. Saint Charbel left everything and desired only for God. Saint Francis loved everything as God's gift, as God's source of peace. I would like to end my reflections before our prayer with the word of Saint Francis. Remember that when you leave this earth, you can take with you nothing that you have received, only what you have given. For Saint Francis, peace is not weakness, not softness, but peace is courage to refuse hatred, to refuse injury to those who wronged us. Peace be with you. Amen. Ngayon po ay iniimbitahan ko po kayo sa isang taimtim na pananalangin kasama ni San Francisco ng Assisi at ni Saint Charbel Macluf. Ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoon ng kapayapaan. We pray because we allow God to forgive us, to clean us, to heal us. We pray because we allow God to forgive us, to love us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Panginoong Jesus, sa mga sandaling ito, pahupain mo ang isipan namin. Pahupain mo ang kalooban namin mula sa maraming gulo na dulot ng pagkakamali at pagkakasala ng ibang tao at ng aming sarili. Panginoong Jesus, sa huling araw na ito, itinataas namin sa iyo ang maraming gulo
sa buhay namin, sa pamilya namin, sa simbahan namin, sa pagsasama namin. Gulo sa pagitan naming mag-asawa. Gulo sa pagitan naming magkakapatid. Gulo sa pagitan naming magnanay at magtatay. Gulo sa pagitan naming magkakaibigan. Gulo sa aming bansa. Gulo sa mundo. Panginoong Hesus, naniniwala at nagtitiwala pa rin kami na sa aming kapakumbabaan, muling maghahari ang kapayapaan. Naninikluhod kami, nakikiusap. Patawarin niyo po ang pagkakamali namin. Hilumin mo, Panginoon, ang pagkakasala namin sa isa't isa. Baguhin niyo po, Panginoon, ang anumang mali na. At samahan niyo po kami na muling magtiwala at umasa na sa iyong awa at pag-ibig muling maghahari ang kapayapaan. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Saint Francis of Assisi, Saint Charbel Macluf, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.